UNTV News Worldwide. Hey! Morning! Isa na naman pong Biyernes ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga rin sa iyo, Nina. Bago tayo magbalitaan, time check muna po tayo. It's now 4:34 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning din sa iyo, James. At syempre sa ating mga kasambahay, bumabati po ako ng magandang umaga mula po rito sa Down Under. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, February 29, 2023. James, actually ngayon ay September 29, 2023. Wala po rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Di nga sinabi ko February ba nasabi ko? Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Maghatid sa inyo ng mga umaatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Sa ating 12 headlines. Bansang Turkey nais ipatanggal ang panukalang arms embargo ng Canada. Republican legislators sinimula ng unang impeachment hearing ni U.S. President Joe Biden. U.S. Army Private Travis King nakabalik na sa U.S. mula sa North Korea. Mabigat na pag-ulan nagdudulot ng pagbaha sa Thailand. Mahigit 11 tao ang namatay dahil sa malakas na pag-ulan sa South Africa. Terminal 2 sa Northern Wing ng Changi Airport sa Singapore, pinuksan na. Una sa ating mga umaatigabong balita. Hiling ng Turkey na tanggalin ng Canada ang suspended export ng mga military weapons sa kanilang bansa. Sinimulan itong suspindihin ng Canada noong 2019 nang umatake ang Israel sa Syria. Ito ang umaatigabong balita ni Noel Poliarco. Hindi dapat bigyan ng restriction ang isang alay. Ito ang dismayadong pahayag ni Ahmet Yildiz, isa sa mga top diplomats sa Foreign Service ng Turkey. Simula 2019, binigyan na ng arms embargo o pagpipigil sa pag-export ng weaponry ang Israel ng Canada dahil sa pag-atake nito sa Syria. Kaya naman nais ng Ankara na alisin na ito, lalo pa at maraming kinakaharap ang Turkey na responsibilidad kung saan kailangan nito ang mga armas. Isa na rito ang pagkakaroon ng responsibilidad sa Black Sea sa Mediterranean upang madepensahan ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Isa namang former military envoy ng Canada ang nagsabi na maaari aniyang tanggalin ng Ottawa ang mga sanctions nito kung susuporta ang Ankara sa pakiusap ng Sweden na sumali ito sa NATO, pati na rin ang kung papayag sila na bigyan sila ng restrictions kung saan lamang maaaring gamitin ang Canadian drones. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinimulan na ng Republican legislators ang unang pagdinig ng impeachment inquiry kay U.S. President Joe Biden. Sinasabi ng mga Republican na ginamit di umano ni President Biden ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng financial gains. Iimbestigahan din ng mababang kapulungan ang di umano'y pang-aabuso ni Biden sa kanyang kapangyarihan, obstruction at corruption. Para naman sa Democratic Party, nila ay ginawa itong taktika ng Republicans upang madistract ang mga mamamayan patungkol sa nalalapit na presidential elections sa bansa. Nakabalik na sa Estados Unidos si Travis King matapos itong tumawid sa North Korea 2 buwan nang nakalilipas. Nakabalik siya sa US custody ng Miyerkules at dumating sa San Antonio, Texas ng Huwebes ayon sa Department of Defense. Ito ang umaatikabong balita ni Christy Rosacia. Nakuha sa kustodiya si U.S. Army Private Travis King mula sa Democratic People's Republic of Korea kahapon, September 28. Ibiniyay siya sa border ng North Korea at China at nakipagtagpo sa Ambassador to the People's Republic of China na si Nicholas Burns.
Mula doon sumakay siya ng State Department Med plane patungong Dandong, China. Tapos ay sa Shenyang, China. Tapos ay sa Osan Air Force Base sa South Korea. Doon itinurn over na siya sa Department of Defense. Hindi naman sinabi ni Miller kung paano biniyay si King sa loob ng North Korea o kung may mga request ang Pyongyang ukol sa pagpapalaya nito. Mula naman sa Texas ay ililipad si King papuntang Fort Sam Houston kung saan sasailalim siya sa reintegration process ng military upang maka-reacclimate na ginagawa para sa mga Americans na nakulong sa ibang bansa. Mangyayari ito sa Brooke Army Medical Center sa Fort Sam Houston. Maaari namang kaharapin ni King ang ilang disciplinary action mula sa Army. Ngunit sa ngayon ay itutuon muna ang atensyon sa kanyang well-being at privacy ayon kay Army spokesman Bryce Duby. Nagpasalamat naman si National Security Advisor Jake Sullivan sa tulong ng Sweden na naging intermediary sa pagitan ng US at DPRK at ng China sa pagtransport kay King. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdudulot ng mga pagbaha ang malalakas na buhos ng ulan sa Thailand. Nakikita ring dahilan ang mga reservoir at dam sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Paula Porta. Bubuhos ang malakas na ulan sa Eastern Bangkok na nagdulot ng matinding baha noong Martes, September 27, 2023. Gayon din sa probinsya ng Ubon Ratchathani na sinalanta ng baha dahil sa heavy storms. Sinasabi rin na aabutin ng nasa 1 buwan bago bumaba ang tubig sa lugar. Nagpahayag din ng pagkabahala si Thai Prime Minister Srettha Thavisin kaugnay ng mga pangunahing imbakan ng tubig at dams. Bilang tugon, binisita ni Prime Minister Thavisin kasama ang Cooperative Minister na si Tamanat Prugpo ang Royal Irrigation Department o RID. Dito na pag-alaman na hindi nagagamit ng mga dam sa bansa ang full capacity nito. Ayon naman sa Thai Meteorological Department o TMD, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan hanggang sa susunod na linggo kaya naman pinapayuhan ang mga mamamayan na mag-ingat. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So, balitang ulan pa rin tayo. Mahigit 11 tao ang namatay matapos ang malakas na ulan at hangin tumama sa Western Cape ng South Africa. Ayon sa mga otoridad, maaari pa itong tumaas. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live! Hi Abby, ano ba ang naging resulta ng mga pagbaha sa South Africa? James, nagresulta ang bagyo sa South Africa ng pag-apaw ng Lero River sa bayan ng Oudtshoorn na kung saan 72 primary school students at 10 adults ang natrap habang na-stranded naman ang nasa 200 farm workers dahil sa tubig baha. Hindi naman bababa sa 11 tao ang bilang na nasawi mula sa malakas na ulan. Nagbabala naman ng mga otoridad na maaari pang tumaas ang bilang na ito sa paghupa ng tubig baha. Kasama sa nasira ng baha ang mga farmland, kabilang na dito ang mga kilalang vineyard sa lugar, kaya inaasahang matindi ang magiging epekto nito sa mga ani. Samantala, suspendido na rin ang rail services sa Western at Eastern Cape. Nasa 15,000 na mga bahay ang nawalan ng kuryente at mahigit 80 kalsada ang isinara, pati na rin ang Steenbras Nature Reserve at Gorge Hiking Route upang masuri ang epekto ng mga baha. Pinirmahan ni City of Cape Town Mayor Jordan Hill Lewis ang Major Incident Declaration na umaapela para sa karagdagang tulong upang harapin ang resulta ng malakas na ulan. Balik sa iyo, James. Abby, sa ngayon ba patuloy pa ang search and rescue sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha? Oo, James, patuloy pa rin ang search and rescue operations dahil pinangangambahan na may mga taong natrap sa mga lumubog na bahay. James? Yun, sana makita naman sila at wala naman sanang additional na pinsala. Maraming salamat, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, kung saan nalasa si Hurricane Harvey noong 2017, isa sa pinakamagastos na natural disaster sa kasaysayan ng bansa.
Tinatayang nasa 1,000 tao ang namatay sa dengue virus sa Bangladesh. Ito ang pinakamalaking malalang kaso ng outbreak sa bansa dulot ng nakamamatay na sakit. Ito ang umatikabong balita ni Karen Nimes. Daan-daang pasyente ang dumagsa sa mga ospital sa Dhaka sa Bangladesh dahil sa dengue fever. Subalit karamihan sa mga ospital dito, puno na rin ng mga pasyente at sobra na sa kapasidad. Kung lalala naman ang pagkakasakit, maaaring ikamatay ng isang pasyente. Sakit ng ulo, pagsusuka at pananakit ng mga kasukasuhan ang kadalasang sintomas ng mosquito-borne disease. Hindi na rin napigilan ng mga opisyal sa Bangladesh ang pagkalat ng sakit, kaya naman halos 1,000 tao na rin sa bansa ang namatay dahil sa dengue fever. Dumadami ang lamok na may dala ng virus dahil sa hindi pangkaraniwang mga pagulan. Kaya naging mas madali para sa mga lamok na makahanap ng marumi at stagnant water na siyang pinamamahayan ng mga lamok. Ayon sa public health official, ito ay sanhi ng mas malakas na strain ng virus kung saan mas mabilis itong lumala kumpara sa mga nakaraang taon. Umabot sa hanggang 20 tao ang namamatay araw-araw sa nakalipas na 2 buwan at ang death toll ngayong taon ay mas mataas kumpara noong 2022. Naglunsad naman ang Bangladesh ng public awareness upang maiwasan ang pagdami ng ganitong kaso. Karen Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sinisiguro ng Canadian government na sinusunod ng mga employer ang panuntunan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga temporary foreign workers sa bansa. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpuz live. Magandang araw sa iyo, Charles. Ano ba ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno ng Canada upang mapangalagaan at maprotektahan ang kapakanan ng mga temporary foreign workers o yung tinatawag na TFW? Yes, James, mahigpit ang isinasagawang pagbabantay ng pamahalaan sa mga employers upang masigurong sumusunod ang mga ito sa panuntunan na Employment and Social Development Canada o ESDC at mapangalagaan ang kapakanan at maiwasan ang pang-aabuso sa karapatan ng mga TFW. Regular na nagsasagawa ng inspeksyon ng ESDC sa mga pagawaan upang ipakita na seryoso ito sa pagpapatupad ng panuntunan sa ikabubuti ng mga empleyado. Isang malaking tulong sa Canada ang mga temporary foreign worker dahil ang mga ito ang tumutulong para punan ang kakulangan sa workforce ng bansa. Sa nakarang fiscal year inspection sa humigit 2,100 employers, 94% sa mga ito ay compliant habang nasa 6% naman ay natagpuan non-compliant. Ilan sa mga violators ay pinagmulta, ang ilan ay binigyan ng warning at ang ilan ay nakaban na sa paggamit ng Temporary Foreign Workers Program. Sinisikap rin ng gobyerno na makabuo ng inisyatibo na akma sa pangangailangan ng mga TFWP, kabilang narito ang paglulunsad ng bagong Migrant Worker Support Program at TFW Workforce Solutions Roadmap. Balik sa iyo, James. Yes, Charles. Ano-ano bang mga violations pala, Charles, ang natutuklasan ng gobyerno para sa mga employers para mabigyan ng multa at ban itong mga workers na ire? Yes, James, ilan nga sa mga natuklasan ng gobyerno na violations sa mga employers ay ang kakulangan sa pagbibigay na sapat na sahod sa mga empleyado at kasama na rin dito ang hindi pagpo-provide ng safe na working condition. Back to you, James. Yeah, kamulta-multa naman talaga yun. Hindi mo sisweldohan yung mga tao. Sige, maraming salamat, Charles Corpuz, mula sa New Brunswick, kung saan parehong recognized ang French at English bilang official language ng probinsya. Binuksan na ang expansion ng Terminal 2 sa Changi Airport sa Singapore. Ipinakita naman ang mga bagong features at amenities ng paliparan. Ito ang umatikabong balita ni Erlene Simon.
mas pinaraming automated check-in kiosk, bag drop machines, dining options at amenities. Ito ang ilan sa makikita sa pagsisimula ng operasyon ng Terminal 2 Northern Wing ng Singapore Changi Airport nitong Huwebes, September 28. Tumagal ang expansion works na ito ng 3.5 years at pinasimulan ito noong May 2020. Itataas nito ang kapasidad ng Terminal 2 sa Changi Airport mula 5 milyon hanggang 28 milyong pasahero kada taon ang kayang tanggapin nito. Ito ngayon ang unang terminal sa Changi Airport na may automated special assistance lanes sa arrival at departure immigration. Samantala, simula 2024, gagawin ng automated ang immigration sa Changi Airport. Ibig sabihin, biometrics ang gagamitin ng mga pasahero papasok at palabas ng Singapore at hindi na kinakailangang ipakita ang physical passport ng mga pasahero. Erlyn Simon, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagpapatuloy ng Philippine Embassy sa Spain ang intensive training course para sa mga Filipino nurse sa bansa. Samantala, naglabas naman ng guidelines at advisories ang Philippine Embassy sa Korea tungkol sa consular outreach and mobile overseas voter registration. Alamin natin ang detalye at iba pang impormasyon sa umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa muli ng intensive training course para sa mga Filipino nurses ang Philippine Embassy sa Spain sa pakikipagtulungan sa NARSACO sa Espanya or NACE. Ika-5 beses na ito mula na magpasimula ang training noong April 2023. Gaganapin ito sa September 30, Sabado, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Spain. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang kanilang official Facebook page sa facebook.com/PHinspain. Inanunsyo naman ng Philippine Embassy sa Vietnam na magpapatupad sila ng cut-off sa oras ng pagtanggap ng mga walk-in applications para sa authentication, notarials at civil registry documents upang mabigyan ng sapat na oras ang pagpoproseso ng mga dokumento. Alas 8:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lamang ang pagtanggap ng mga walk-ins maliban sa holidays. Mananatili namang alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon ang appointment slots para sa passports at visa. Naglabas ang Philippine Embassy sa Korea ng mga panuntunan kasama ang petsa at lugar kung saan gaganapin ang consular outreach at mobile overseas voters registration. Unang isasagawa ang consular mission sa linggo October 1 sa Member Church of God Coordinating Center sa Seoul, South Korea. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHinKorea. Samantala, inanunsyo naman ng Philippine Embassy sa Thailand ang Consular and Assistance to National or ATN Outreach Mission sa probinsya ng Chiang Rai na isasagawa sa Sabado, September 30, 2023. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob ay ang new passport application, renewal, loss or damage passport at iba pang consular services. By appointment lamang ang consular event na ito. At para sa link ng pag-book ng appointment at iba pang impormasyon patungkol dito, maaaring bisitahin ang official website ng Philippine Embassy sa Thailand sa bangkokpe.consular@dfa.gov.ph o kanilang official Facebook page sa facebook.com/PHinThailand. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So James, ito na ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre, Nina, dahil Friday ngayon, super pwedeng-pwede. O, di ba? Ayos, narito po ang pagbati mula sa ating kababayan. Hi! Sawadee Kap UNTV. This is Teacher Rafi. And binabati ko lang po pala yung pamilya ko dyan sa Negros Occidental, sa Binalbagan, sa mama at papa ko, sa mga pinsan ko, tito at tita, at sa Kaloy's Restaurant. And also sa aking tita sa Bermuda. And ang pamilya ko sa Canada. Hi tita and mga pinsan ko dyan. Uwi po tayo ng November. Hope to see you guys very, very soon. And I miss you all. And Sawadee Kap. See you soon! Oh, yung Sawadee ka, Nina, ano yan eh. Papagbati yun sa mga Thailander, sa mga taga-Thailand. Mali raw yung Thailander, yung mga taga-Thailand. Ganun sila bumati. Pero ako,
binabati ko ng happy birthday yung aking papa, ating Nina. Siya ay mahigit 80 na, pero ayoko sabihin sa akong edad. Happy birthday, Papa. We love you. Sana ay palagi ka pong basbasan pa ng Panginoon, ng buhay at kalakasan. Yan. Nina. Yung konti ng pagbati mo, Kuya James. Happy birthday na rin sa iyong papa. At salamat sa Diyos sa kanyang mahabang buhay. Ano? Pero ako, personal na pagbati, binabati ko siyempre sino Kuya Daniel at si Ate Arlene Razon at sa buong Sangbahayan. Binabati ko na rin, speaking of happy birthday, ang aking ate, si Ami Aguha. Binabati ko ang buong Aguha family. Nasa Angeles, Pampanga sila ngayon. Hello sa inyong lahat dyan. James. Yon. Since Friday ngayon, siyempre palaging magandang makausap natin yung mga kasamahan natin sa Pilipinas. Lalo na kung si Boss Jun yung makakausap natin. Nandiyan na ba si Boss Jun? Good morning po, Kuya Jun. Yan ang sinasabi ko sa inyong dalawa eh. Nagkita-kita na naman tayo. I mean, nagre-review lang ako ng script eh. Tinawag nyo na kagad ako eh. Ay, Friday na pala. Akalain mo yan na Nina at James. Ano? Nasaan ba si James ngayon? Maryland. At si Nina naman ay nasa Victoria. Ayan, ang linaw pa ng mata ko. Kitang-kita ko pa kayo sa sa screen. Yung inyong mga lugar. Ayan. Eh, kumusta naman ba kayong dalawa dyan? Bata. Malinaw pa yung mata, Kuya Jun. Kaya bata pa yan. Dinadaya ko lang kayo. Tinignan ko muna sa taas yung monitor kaya nakita ko yung pangalan ng lugar nyo. Pero dito sa talagang camera, hindi. Kamusta na nga pala ang... Teka lang, kay Nina mukhang malamig pa. Kay James naman. James, ay malamig din ba yan? Dito sa amin na Kuya Jun, medyo lumalamig na. Kaya itong suot nating coat ngayon ay tamang-tama lang. Dahil kung alisin ko to, medyo manginginig na tayo. Hindi naman ganun kalamigan. I think, hindi ko lang masyadong na-check. Pero I think yung aming weather dito ay, I think, below 20 degrees Celsius ngayon. Kasi ang conversion ay 55 degrees Fahrenheit. Ewan ko lang kila Ate Nina, alam ko, magsispring na rin sa kanila. Parang may pagkabagyo na rin yung weather mo dyan, James. Kay Nina naman. Yes. Sa amin dito, 5 degrees. Feels like 5. Spring na dito eh. Spring na. Pero yung weather for some reason, hindi nagbabago. Parang forever winter dito, Kuya June at Kuya James. Hindi nagbabago ang panahon sa Melbourne. Kaya nga crazy weather ang tawag dito. Pag tumatanda ka na, para ayoko na dyan. Same to you. Aatakehin ako ng rayuma dyan eh. Maimbis na 2 araw lang umatake, maging 5 araw eh. Mahirap pag tumatanda. Matalas sa skin yung hangin So dito medyo konti lang yung blow ng hangin, matalas sa mahirap, sa skin. Malamig na mahangin pa. Oo. Yes. Ika Kuya Jun, nakala ba namin bata ka pa, bakit may arthritis na? Oops. Sorry. Doon nga nabubuking eh. Pagka sumasakit na yung mga kasukasuan, pag lumalamig, doon yung may mga panahon eh. Tsaka minsan pagka yung nakakain mo, halimbawa, bawal pala sa'yo. Minsan kasi, namimiss mo na yung mga pagkain gano'n, halimbawa, nakakain ka tuloy. Ang nangyayari yan. Pag sasabihin sa'yo ng asawa, iyan na nga ba sinasabi ko eh. Ayun na nga, sinabi mo na nga, nagkatotoo nga. Kaya gano'n ang buhay natin talaga. Paalala naman sa atin yan dahil siyempre sa pagtanda natin, alam natin na dapat maingat tayo sa pagkain ngayon. Hindi na tayo katulad ng araw na, sige, sugod! Sugod mga kapatid! Ngayon, dapat maingat na, di ba? Parang si Nina ba gano'n na rin? Nararamdaman mo na rin ba yung gano'n? Grabe naman. I don't want to say relate much, Kuya June, kasi mahalata. Lumalaban pa. Pero yung asawa ko kasi mas healthy. Mas healthy siya mag-isip. Pero ako kasi kung ano yung nakahain, yun lang yung kakainin. Since hindi ako marunong magluto, hindi katulad mo, no, Kuya June. Magaling magluto si Kuya June, James, kung hindi mo na itatanong, nakikita ko yung mga recipe na pinopost ni Ate She. Ako kasi kain lang ng kain. Kaya kung ano yung nakahain, yun na yun. Wala nang pili-pili. Yun masarap ano, kung ano lang nakahain, sige, banat na. Wala kang... Masarap ng buhay naman ni Nina.
Alam mo bang paborito nyo, Kuya Jun, na kainin at para maiwasan naman namin to, para hindi kami mag-arthritis. Kumain kayo ng kamote. May kamote ba dyan? Masarap yung kamote. Marami. Ayun, masarap yun. Kamote. Saging na... Ay, speaking of kamote, Kuya Jun, ma-share ko lang nasubukan ko kasi yung kamote. Usapang kamote tayo ngayon. Yung air fryer. Air fryer na i-air fry mo yung kamote. Hindi nawawala yung tamis niya. Ang social mo naman kami. Masarap siya kung may air fryer. Ang social mo kami, nilalagay lang namin sa sa dapog kung tawagin ng iba, di ba? Yung sa baga lang, okay na, maluluto na yan eh. Napakadaling lutuin ng kamote. Wala kasing baga rito. Grabe. Wala kasing baga rito. ang tindi ng bansa namin, walang baga. Puro di kuryente? Hindi, ako lang yung walang baga. Dito kasi sa Pilipinas, konting lang yan, maluluto yung kamote, di ba? Oo. Kaya alam ko, dyan sa Pilipinas, ang tawag sa atin sa kamote, yung musical fruit, di ba? Dahil the more you eat, the more you... May kantang gano'n. Musical fruit? The more you eat, the more you toot. Parang ganun yan. Pero, baka saan tayo mapunta? Medyo malalim kasi yung pagkakabanggit ni James kaya hindi maintindihan ni Nine. Mag-usap tayo mamaya. Magpaalam na muna kayo. Baka mamaya kung ano pa masabi ni James. Sige. Sige, maraming salamat, Jun. Always nice. Parang laging nag-i-enjoy kami pagkausap ka namin. Maraming salamat po sa iyo, June, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Abangan natin ang kanya pong humahataw ng mga balita maya-maya lamang. Nina? Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 25, verse 21, If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink. Amen. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, September 29, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula dito sa Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and enjoy your weekend, everyone.